Nagpa-check up kami ni Kenshin dahil ilang araw na yung ubo namin. At kinagabihan naman, ay nagluto ako ng cravings kong calamares. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin ng Biyernes. Hindi ko pinapasok si Kenshin sa school dahil inuubo siya. Kahit ako mga auntie, sobrang sakit ng lalamunan ko. Pag umuubo ako, ay sumisikip yung dibdib ko. Kaya heto, naisipan ko po magpa-check up kami ng anak ko. Alas 10 nga po ito ng umaga nung nagpunta kami sa clinic. 2 weeks na po inuubo si Kenshin mga auntie simula pa last year. O naman po ay 4 na araw. Usong-uso pa naman ang influenza kapag ganitong malamig ang panahon. Kenshin magaling na pero pina-check up ko pa rin para sigurado. Nagbike nga lang pala kami mga auntie papunta po dito sa clinic. Kaya na nga po pagkatapos namin magpa-check up, niresetahan po kami ng gamot para sa 5 araw. Fast forward kinagabihan naman, magluluto ako ng cravings kong calamares. Tapos ko maghiwa ng pusit, lagay ako dito ng paminta, konting asin, itlog, harina at cornstarch. Gamit po itong malinis kong kamay ay hinalo-halo ko lang. Po, bukod sa adobo, calamares din yung isa sa gustong-gusto ko niluluto sa pusit. Nakulangan ako dun sa harina na nilagay ko kanina. Naglagay pa ako ng 1 kutsara. Ito naman sa isang plato, naglagay ako ng 2 kutsarang harina, 2 kutsarang cornstarch, para magkaroon ng konting lasa ay naglagay ako dito ng konting asin at paminta. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta dito natin ilalagay bago natin prituhin yung pusit. Alam niyo po mga auntie, ang gustong-gusto ko po sa calamares, pag kinain mo ay malutong-luto. Ayun po ba mga auntie, anong klaseng calamares po ang gusto nyo? Ito pagkatapos ko pong malagyan ng harina, prituhin po natin sa mainit na mantika. Pag gusto nyo ng malutong, ang isang sekreto dyan ay kailangan malakas po yung apoy nyo mga auntie. Siyempre kailangan yung bantayan para hindi masunog. Nasa Pinas ako kapag pupunta ako ng palengke, umuwi ng bahay, dumadaan muna ako sa bilihan ng calamares at atay. Gusto ko ang street foods pero hindi naman araw-araw. Tipong kapag nag-grab ako, ay doon lang ako kumakain. So, sa Japan, meron din po silang binibentang calamares sa supermarket. So nga lang, hindi ko type dahil hindi na malutong. Alam po mga auntie, last year pa talaga ako nag-crave ng calamares. Meron na akong pusit na nabili. Pero dahil hindi ko pa maasikasong lutuin, nilagay ko muna sa freezer. Pagkatapos ko magluto ng calamares, gagawa naman tayo ng favorite kong sausawan. Lagay lang ako dito ng suka, toyo, konting paminta at asukal. Wow! Ito na po yung ating calamares. Sobrang tagal ko nang nag-crave ng calamares. Ngayon ko lang naisipang magluto. Kayo na pong bahalang gumawa mga auntie kung ano po yung gusto nyong sausawan. Kanina nga pala ay nagluto din ako ng adobong pusit, nag-ihaw ng isda at nagluto ng konting gulay para kay Kenshin. Kenshin, gusto din daw ni Kenshin mga auntie. Manghang! Gumawa ako ng sariling sausawan ni Kenshin kasi manghang yung sausawan natin mga auntie. Dahil takam na ako, kaya ito ng calamares yung kinain ko. Hindi na rin ako magkakanin dahil ito na yung hapunan ko. Kanina naman si Kenshin ay kumain din ng calamares. Fast forward na nga po tayo mga auntie, kinabukasan naman. Meron po akong pasok sa trabaho. Bali ngayong araw nga po pala ay Sabado. Lalakad nga lang po pala kami ni Kenshin papunta po dito sa pinagtatrabahuan ko. Napakalapit lang po mga auntie, nasa 3 to 4 minutes lang. Habang busy ako dun sa kusina, Kenshin naman ay busy maglaro o kaya naman mag-drawing. Minsan kapag sinasama ko po si Kenshin mga auntie, talaga maiwasan na maglikot siya. Buti na lang pumabait yung may-ari at yung mga kasama ko. Kapag busy ako sa kusina, ay sila po yung nakikipaglaro sa anak ko. Pasado alas 2 naman, ay nag-out na ako sa trabaho. Nagkapo na rin po mga auntie yung sahod ko ng 1 buwan. Labas namin ni Kenshin ay napakalakas ng hangin. Fast forward na po tayo ulit mga bandang alas 7 naman. Punta po kami dito sa laundry shop. Palaba nga po ng kumot si uncle yung hapon. Pakakapal ng putong na to. Dito na po naisipan ni uncle yung hapon na ipalaba. Wala po kami dito ng detergent. Naghulog na po ng pera sa uncle yung hapon. Ang oras nga namin ito hihintayin hanggang sa matapos. At ang 1 oras nga po pala ay nagkakahalaga ng 1,300 yen. Tapos namin mag-grocery, ay umuwi na kami kaagad ng bahay. Ihaw nga pala ako dito ng manok. Request ni Kenshin mga auntie. Nga pa pagkatapos ng ilang minuto, tapos ko nang lutuin tong cravings ni Kenshin. Pampalasa, ang nilagay ko nga lang po pala dito ay yakiniku sauce. Kalyong ko po naman, ay binalikan niya yung pinalaban namin kumot. Very good. Ang anak ko talaga. Habang busy yung anak kong kumain, ako naman ay gagawa ng salad. Slice lang ako dito ng carrot, lagay ng sesame oil, sesame seed at dressing. Minasang itadakimasu. Mula nung natikman ko to, gusto ko na pong kinakain mga auntie. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and みんなじゃあね。バイバイ。